ay sinabi nga po ni Casimero na alam niya naman daw na kayang-kaya niya talagang saluhin yung mga suntok na pinapatama sa kanya ni Uguni. Grabe talagang yabang nitong si Idol. Idol Angas, grabe. Bilib na bilib ako sa yabang mo. Kayang-kaya mong saluhin yung suntok ng kalaban mo kasi nga hindi mo kayang ilagan. Yun yung katotohanan dyan. Kayang-kayang saluhin. Sadyang hinahayaan niya lang daw itong maging agresibo upang makatiming siya ng solidong counter punch. Ano yun? Hinahayaan daw maging agresibo yung kalaban para makatiming daw siya ng solidong counter punch. Galing ha? Galing. Kala mo naman maano kami sa palusot mo na. Alam nyo, pag hinayaan mo na agresibo yung kalaban mo, matatalo ka dyan sa puntusan. Ganun yun. Alam mo yan. Nako. Casimero. Bukod dyan ay respetado niya din naman daw talaga si Uguni dahil isa itong former world champion. Yun. So, respetado daw niya si Uguni dahil former world champion daw siya. Dagdag pa ni Casimero na sa round 1 pa lang umano ay gusto niya na daw talagang tapusin ang pambato ng Hapon. Gusto daw tapusin yung pambato ng Hapon. Eh, bakit hindi mo tinapos? Subalit inisip niya daw yung mga fans dahil ang dami daw kasing taong nanunood. Ang bait mo naman pala kasi meron sa mga fans. Ayaw mong mabitin siguro yung mga fans mo, no? Sa mismong laban, maiisip mo pa talaga yun, ano? Sa totoong laban, wala kang ibang maiisip kung hindi tapusin na yung kalaban mo. Ayaw niya daw kasing mabitin ulit ang mga fans na nanonood kagabi. Kaya ang ginawa niya umano ay pinapahaba niya yung bakbakan nila. Pinapahaba o talagang hindi ka lang makatiming kasi nga ensayado din yung kalaban mo eh, magaling. Saka hindi tumatalab yung suntok mo eh. Tinatamaan mo naman pero hindi tumatalab hanggang sa naghingalo ka na, parang round 2 pa lang yata nauubusan ka na ng hangin eh. Grabe, no? Paano kung nauya pa yung mga kalaban mo? Kaya niya naman daw sanang tapusin si Uguni sa loob lamang ng first round. Pero mas pinili niya umanong pahabain ng laban upang maging maganda ang sagupaan nila na naipapakita sa mga tao. Kaya idol kita eh, idol talaga kita. Sa angas mo eh, no? Sa angas, sa palusot, idol kita. Idol. Yay, idol, wala akong masabi, idol. Body shot, hindi naman ako nasaktan nun. Ayun naman pala eh, hindi naman pala siya nasaktan doon sa body shot na yun eh. Hindi naman pala siya nasaktan, kaya pala hindi siya maka-timing eh, di ba? Di ba pag ang boksingero hindi nasasaktan sa suntok na kalaban, talagang susugurin niya yung kalaban niya, talagang patatamaan niya, di ba? Kasi hindi siya nasasaktan eh. Oh, ay, gano'n naman pala eh. Gano'n naman pala. Hey. Nag-ano lang ako kasi marami din siyang suntok na ipapatama. So nag-defense ako para hindi ako maano sa kanya, na matamaan ng sulit. Kung hindi ka nasasaktan sa mga suntok niya, dapat ang ginawa mo, nirapido mo na talaga para mapatulog mo na at makauwi ka na ng maaga at makapag aliw-aliw ka pa dyan, di ba? Makapamasyal-pasyal, makapag-vlog ka pa, at makontak mo yung mga vloggers, di ba? Vloggers ka rin, di ba? Mga vloggers na idol ka, kada may mga laban ang mga bigating boksingero, hindi pwedeng wala ka sa content nila, di ba? Ganun. Pero alam ko naman kayang-kaya ko yung suntok niya. Pero hinahayaan ko lang siya na susuntok sa akin para pagdating ng panahon, kapag may opening siya, kaya kong pasukin yung suntok. Ayun naman pala eh, hinahayaan lang pala niya eh. Para naghihintay pa siya ng ng opening. Para pag nga naman may opening, di ba, mapasok na niya. O di man knockout na niya yun sa round 1, di ba? Kailangan hayaan mo muna yung kalaban mo pala na ganoon. Hayaan mo na pumuntos ng pumuntos hanggang sa matapos yung round 1 o kung anumang round yan. Di sa kakahintay mo ng opportunity na matamaan mo siya ng malakas sa panga niya o sa tiyan niya, naubos na pala yung oras at natalo ka na pala sa puntos, 'di ba? Yun, ganun pala yun. Kayo talaga, ba't nyo binabash si Casimero eh? Respeto naman din ako sa kanya kasi isa din siyang champion, ex-champion. So alam ko may kakayahan siya na manalo sa laban namin, pero hindi ko hayaan na manalo siya. Kaya Ayun naman pala eh, may respeto pala siya eh. Hindi kaya naman
pagkatapos nung round 1 nung pukpukin mo siya ng pukpukin ng suntok, tapos na-realize mo na hindi tinatablan, doon mo lang siya nirespeto, di ba? Pa, na-realize mo na, pa, ang tibay naman ng panga nito. Wait lang, world champion pala to, kaya kailangan irespeto ko to. Ayoko munang patulugin to ngayong round 1. Ano ba talaga? Ayaw mong mabitin yung fans o may respeto ka doon sa kalaban mo? Ang gulo naman eh. Ito naman eh. Ako na gusto kong tapusin siya, pero naano ako sa mga tao kasi sobrang daming mga tao nanonood, so baka mabitin na naman yung mga manonood, so gusto ko paano. Ayun, yun oh. Grabe oh. Kaya ko naman tapusin na isang round yun, pero hinahayaan ko lang na umabot ng matagal na round para naman maganda yung laban na ipapakita. At lalo na sa mga manonood, hindi mabitin. So, Okay. So, yun ang sabi mo eh. So, ito yung masasabi ko sa iyo. Idol ng mga vloggers. Huwag mo nang pangarapin si Naoya. Dahil sobrang layo na ng narating niya. Saka nakita mo yung mga suntok niya talagang, lahat ng mga nakakalaban niya. Nung umakit siya talagang knock-out yung mga kalaban niya. Huwag mo nang maawa sa sarili mo. Hanggat andyan pa yung mga fans mo. Baka mamaya yung mga natitirang fans mo na yan, baka biglang ma-turn off pa sa'yo, di ba? Sayang naman, no? Lalo na yung isang vlogger na si Bad Aratilis, di ba? Kung ka lang, kung babae ka lang, siguro inasawa ka nun eh. Tagang patay na patay sa'yo yun eh. Idol na idol ka nun eh. Kahit ako, idol naman kita eh. Yun nga lang, mas idol ko si Naoya. Di ba?